So ayan, what's up mga kabuild, ngayon lang ulit tayo makapag-update ng mga ginagawa, no? Kasi busy tayo nag-aaral ng SMAU. So ngayon, may ayusin akong cellphone ng anak ko. Vivo yung likod niyan. So basag yung screen niyan, tamaan pati LCD. So papakita ko, charge, i-unplug natin para makita nyo yung tama. Ayan, so ayan yung tama niya. Yan, nag LCD na siya, may tama yung LCD, tapos hindi mo na siya matatouch. So order ako kay Shopee ng parts niyan, kasama na yung back housing. Ito, so pag napagana natin, ilalagay ko yung link ng shop, no? Diyan kayo order ng mga parts, mura na. So makakatipid kayo sa technician. So ito pala yung living proof ng ginawa natin diyan. Ito yung cellphone ko, galing pa ng abroad dito na nabasag. Pero ngayon tingnan niyo, bago yung screen. Yan yung pinalitan natin ng screen. Saka marami akong pa cellphone na inayos na dito sa shop na to. Diyan tayo order. So tingnan natin pagka okay ba ulit yung dineliver sa atin. So yan guys, ito Vivo Y20 cellphone ng anak ko. Ayusin natin, tignan natin na kung unboxing tayo ng product sa shop na in-orderan ko ng parts. At kung okay, i-recommend ko sa inyo. So tingnan natin. Ayan. Wala pang kabuka-buka siya, kararating na kanina kasi nasa school ako. So open natin siya. Para may idea na rin kayo paano mag-repair ng mga screen nyo, na cellphone nyo. Para hindi na kayo magpa-repair sa mga shop. So ayan, hindi ko na yan kasi nandyan yung identity natin. So ayan. Tingnan natin kung naka-box. Nako, hindi naka-styrofoam box. So hopefully, sana good yun nasa loob. Kasi yung the last na mga order natin, papakita ko. Eto, naka-styrofoam box siya. Ito yung dalawang order natin na unit din sa kanila. Yan, naka-styrofoam box. So itong ngayon, hindi naka-styrofoam box. So hopefully, okay yan. So, tignan natin yung LCD with back housing. Ang kagandahan sa shop na to guys, may kasama na siyang screen protector accessory, toolkit, pangatlong toolkit ko na to, libre na to na binibigay nila. Tapos glue, cellphone glue screen. Yung last na binigay sa akin, yun nga lang dun sa shop na to, matigas na yung ganito. Pero kung may mga kilala din kayo nag-ayos, pwede na lang kayong humingi nito. So hopefully ito, baka okay din ito. Tapos finally, ito din yung pinakalaman. Ito yung ang in-order natin sa kanila, LCD with touchscreen with kasama yung back housing. So tingnan natin kung okay. So yan yung unit niya. Yan, Vivo Y20 black. So tingnan natin. So pagbukas naman natin, naka-bubble wrap, okay naman siya. Wala na. So ito, naka-bubble wrap. So okay siya. Yung ipapaliwanag ko sa ilalabas natin, no. Isa pang kagandahan sa shop na to, guys. Pag bumili kayo ng back housing, last 2 na kinuha ko sa kanila, may kasamang screen protector. Ito screen protector, guys. So bibili kayo sa mga nag-aayos ng cellphone sa inyo, ang screen protector 100 or 200, ito libre na, giveaway na sa kanila. Ito screen protector glass. So siguro mga 50 lang ito sa mga store, pero free sa kanila. So itong kagandahan sa shop na to. Tapos, ito na yung pinaka-LCD. So, moment of truth. Tingnan natin kung may tama. At malalaman mamaya kung may tama. So, ayan. May film siya ng plastic. So, okay na. Ang kagandaan ng pag sinasabing LCD with back housing. Pag sinasabing back housing, ito guys. So, ang ikakabit mo na lang dito, yung motherboard. Tapos, i-connect mo na lang tong ribbon. So, ito yung tinatawag na plug and play. So ito yung kakabit natin, yung ribbon. Ito na yung back housing. Dito nyo nilalagay yung motherboard. So hindi na kayo magpapalit ng LCD and touchscreen. Ito na yung mismo kukunin nyo, yung back housing nya. Total, sira na kasi itong back housing nito, guys. So kung mapapansin nyo, basag na yung mga back housing nyan sa gilid. So tapos yung the last time na nag-ayos nito, technician dyan sa bayan, sa Bayambang, hindi maayos yung pagkakaglue. Singaw-singaw yan. So I decided na bumili na with back housing. Total, sira na yung buong unit sa harap. So, ito. Moment of truth, malalaman natin mamaya kung okay. So, guys, first of all, kailangan i-charge natin yung unit.
as much as possible kailangan yung kaya niya mag-operate para makalaman natin kung gumagana yung screen. So yan, plug and plug lang natin kung gumagana. Tapos kung malaman natin kung ilan yung laman. Ayaw ay, nahugot. Ayan. So, kailangan may laman yan. So, yan, tabayanan nyo mamaya kung ano itsura niyan. So, ayan guys, ito na, bubuksan natin. Hindi na natin masyado na full charge kasi magagabi na. So, baka madidiliman, nahirapan ako mag-repair. So, ito, kutkutin natin ito. Meron namang scraper na kasama yung sa package. Pwede nyo yung pang shoot dyan. Ayan. Tapos, ang pangbalik nyo dyan guys, mamaya tuturo ko na. Ayan. Pag gusto nyo ibalik yung mamaya, ito gagamitan nyo. Lalagyan nyo ng glue. Silicone glue. So, ayan. Pag nakita nyo yung likod na yan, ito yung back housing. Tapos, ito yung tatanggalin natin. Yung frame, yung black frame, yung side na yan. Tatanggalin natin. Bali, ang makukuha lang dito, itong kulay blue side. Yung kulay blue side na yan. Tapos, ito, makukuha na to. Tapos, the rest, yung black, lahat ng screen, tatanggalin na natin. So, papakita ko rin bago nyo i-kabit or i-fix. Kailangan ite-testing muna natin. So, tatanggalin ko muna yung mga tornilyo na sa dito. So, yan yung tools na kasama nila. Tignan natin kung okay. Although may tools ako, pero testing natin yung kung okay ba yung mga tools na binigay nila. Yan, okay naman, nakakakuha naman ng tornilyo. Ayan, good thing pag nag-ayos kayo ng maingay yung isa. Pag nag-ayos kayo ng cellphone, meron kayong kuko, ganito, pang kot-kot nyo ng mga tornilyo. Umalis ka dyan sa liwanag. Gusto naman rin mag-vlog kasi. So, dito yan guys, sa gilid susungkitin nyo yan para magtatanggal yung lock. Pero make sure control nyo kasi pag nalakasan nyo madadamage yung loob. Yan, ganyan yan. Kasi may lock yan sa gilid. Ito, nakikita nyo itong mga clip side dyan, kumiipit yung itong blue na to. Yung sabi ko nga maganda to pag may kukkoy. One thing na pang kukkok yun. Or scraper ulit. Ay,
SIM ejector pala, no? Kalimutan natin SIM ejector. Buti na lang kami. Kaya pala ayaw mag-release. Kung yung kalimutan tanggalin ito, SIM ejector. Yan. Pag natanggal yan, nyo yan, dahan-dahan lang lagi kasi itong kahirapan pa nagre-refer kayo ng cellphone, sensitive. Yan. Pag natanggal nyo yan, ito yung mag-expose. So, set na muna natin yan. Ito ang kukunin natin. Ito. Yan. Kapapansin nyo. So, ililipat natin ng motherboard. Lahat ng unit nito, ililipat natin dito. So, ito may pandikit ito. Mahirap tanggalin itong battery, no? So, may technique din dyan na gagawin tayo mamaya. So, ang maiiwan lang dito, ito na yung tinatawag na back housing. Back housing na to. Ito. Yan, halos same na yan. Ayan na. Yan na yan. Ito na yung binili natin, back housing. Ito yung back housing. So, ang naiiwan sa back housing, itong black frame, screen, LCD, touchscreen. Tapos motherboard. Ito, ililipat natin itong mga motherboard na to. So, may mga additional screw or something tighten pa dito. Ililipat lang natin yan dito. So, ang pagayanan niya. So, ayan guys, eto na yung unit. Ito na yung bago yan. Nakikita nyo yung bago. Nalipat natin. Hindi ko na na-video kasi sobrang nahirapan ako magtanggal ng battery saka ng motherboard. Ito yung old unit. Ito yan, may basag. So, nalipat na natin lahat ng unit. Bali, ito yung kanina para sa ribbon yung touchscreen. So, yan yung natin. Natira na lang. So, tignan natin kung para malaman natin kung gumagana. Check natin na so yan nalagay ko na. Check natin ibalik yung back housing. So ito yung back housing kanina. Ayan. So ito yung ito yung ribbon ng antena. Ito. Antena yan. So, handa na natin balik. Tutunog naman yan. Ay, kung muna pala natin muna ibalik kasi hindi ko pa nag-glue yung lower side. Yung ribbon.
ito yung ribbon ng button. So i-glue natin dito yung yung paglagay guys, tuldok lang, hindi masyadong gawin yan. Tapos dapat yun ay may pattern naman yun dyan. So okay na. Bag na natin yung back housing. So mag-minute through. Sana wala tayong matamaan sa paglipat. Ito lang ang risky sa part na to guys. So yan, parang brand new na yan guys. Tignan nyo yung end. Diba? Wala nang tama yan. Unlike dito sa luma. Yan o. Kikita nyo yung hindi makita dito. Ilaw natin. Yan. Kita nyo yung itong portion na to. Sunga. Ayan. Ungap. So, sa personal makikita nyo na hindi okay yung pagkakabit. So dito tingnan natin kung okay na. So kahit di mo natin siya tornilyoan since naipit siya ng mga clip. Yan. Malalaman natin yan once na chinarge natin. So moment of truth. Charan! Yan, umilaw. So good yung pag ano natin, pag transfer natin guys nung LCD, umilaw siya. So wala nang ibang line. O yan, battery na. So nakikita nyo naman. So good yung naging pag-transfer natin. So ayan guys, ito na yung moment of truth. Nabalik na natin yung back housing. Ayan ha. Yan na yung back housing. Ito na ano. Chinarge ko na kanina. Lumabas na yung charging indicator. Saka battery indicator. So ayan. Makikita nyo naman umilaw na yan. So, ayos lang natin itong umilaw. Yun na yung charging indicator and battery indicator, lalabas na dyan. So, charge pa rin siya. Charge pa rin. Ayun, so bumukas na guys, nagkakarga na. Ito na yung ano siya, no, Vivo powered by Android. So titignan natin kung magpa-function yung buong unit. Kasi yung iba delay, ghost touch, or yung mga case ng gantong mga nag-refer delay, ghost touch, or ano pa ba, totally ano pa ba, mga talagang hindi mo siya matouch, ganun, or sira yung ano, nag-malfunction. So hintayin natin. So yan naman na, okay naman siya, good as new. So yan, so kung kayo magdi-DIY, yan lang. Yung tip ko lang yung dito, medyo nahirapan ako, mutik masira yung motherboard niya ito dito kasi may nakaternilyo pa pala siya. So wala tang idea nga sa pag ano, ako kasi nagdi-DIY lang totally ako ng mga ano ko, yung mga cellphone. Yung cellphone ko na personal, yan ako na nagana na. So hintayin natin, medyo wala nang bago siya sa motherboard niya. Pero nakikita niya naman okay na siya. Vivo powered Android. Na last time nga nung nagluma yan, ang luma niya. Pero ang kaganda sa luma kasi ito original. Ito basag talaga siya. So wala akong makikita ng image. Antayin natin. Probably matagal ito, naglo-loading ito kasi drain siya, talagang drain siya. So ito hindi ko alam, iba nalaglag na siya kung naapektuhan man. Ayun, nag-charge, okay na siya. So okay na siya guys. So
Ngayon, para malaman, okay na siya, no? Gumagana na siya. From this part into this. So, gumagana na siya. So, ang gagawin natin, titignan natin kung nag-touch yung mga function niya. So, ayan. Iyan ko lang yung password. So, ayan. Nag-open naman. Nakita nyo naman. So, 11%. Ayan, gumagana, smooth as new. Ayan, smooth as new. Medyo naglalag kasi nga from the time na matagal siyang hindi nagamit. Ayan. Ayan. So, gumagana na siya. So, para maano nyo pa yan, saan pa ba tayo makakapag-testing? Nakalimutan ko na. Sa dial. Diba? Mostly yun yung ginagawa ng mga technician, dial. Lalakihin yan. Dial dyan, ganyan. Cancel. Is anything pa na matatouch natin. Wala na kung ano matatouch na iba. So, probably gumagana naman lahat dyan. Ayan. Gumagana naman na lahat. So, okay na yan. Pag ganyan na yung unit nyo guys, okay na yan. From this to this. Alam nyo ba kung anong natipid nyo dito? So ayan guys, okay na yung unit. Yan. Yan na. Okay na. So from this, yan, into this. So alam nyo ba kung ano natipid nyo rito guys? Sa back housing lang, ito tinatawag na back housing. Bebentahan kayo ng mga technician nito, mga around 500 siguro, 1K kasi mahirap to yung mag-transfer ng motherboard sa mga technician. Tapos alam naman natin LCD, yan. LCD yung nagbibigay ng vision, yan 800 o 1K sa ibang technician. So yun ang natipid nyo. And third, nakatipid kayo ng touchscreen kasi ang tinanggal natin lahat, pinalitan natin lahat talaga LCD, touchscreen. Tapos at ito may screen protector to, pero dun sa ino-orderan ko nga nandito sa plastic cover na to, kakabit natin mamaya din. Sa screen protector hindi ko napapakita, alam nyo na yan, napaka basic na yan, kayo na magkabit nyan. Ang pinakita ko lang yung paano tayo nag-transfer ng old motherboard ng Vivo Y20. Pag bumili kayo nyan, ang naka-indicate dun sa shop nila, Vivo Y20S, Vivo, ano yan 3 bracket, Vivo Y20i, basta lahat ng Vivo Y20 fit yung screen niya sa lahat ng unit, basta Y20 unit. So ayan, ito na yung old motherboard niya, makikita nyo naman basag yan, ayan, basag. So pinalitan natin. Ang kagandahan nung pinaayos namin ito, kasi hindi na ako may nagpaayos kasi binigay lang sa anak ko tong cellphone na to. So may nagpaayos, so dun sa nagkabit, okay naman, not a nice try, pero yung pagkabit niya ng ng tawag dito, touchscreen, may mga existing na ngawa-ngawa or nakanganga. So next time pagka kayo may lakas ng loob manira ng cellphone nyo, kayo na manira. So ito na, okay na siya. So, ito na yan. Ayan na, gumagana na yan guys. Ayan na, medyo maliwanag lang, pero gumagana na siya. So ayan yung mga tornilyo niya. So ayan, gumagana na yan guys. So ayan, so kung kayo ay maninira ng cellphone, no, totally bago ako natutong makaayos, marami muna ako nasira, at saka sarili kong cellphone mismo sinisira ko. Nasaan yung cellphone ko? Akin na. Kay mama, kanina ginagamit niya. Akin yung cellphone ko. Ayan. So ayan guys, to be added, ito yung cellphone ko na, ito na yung cellphone ko na sira. Ito galing abroad dito guys. Dinala ko nung nag-abroad ako. Basag-basag ito nung umuwi dito. So umorder tayo sa shop, sa Shopee, dun sa in-orderan ko. Ito yung box na pinanggalingan nung ano niyan, parts niyan. So
Okay naman kahit hindi naka-styrofoam box, okay naman yung deliver nila ngayon. So, good thumbs up. So, sasabihin ko na yung pangalan ng shop dahil okay yung pass na inano nila. Tapos, okay tong ngayon. So, bukod sa sasabihin ko yung pangalan ng shop, ng store, at i-ano ko na lang din sa baba ng comment kung ano yung pangalan mismo or complete or image, i-screenshot ko na rin yung image or kung makuha ko yung link, ilagay ko na rin down yung link. So, doon kayo order. Pangatlo ko ng order. So, yun, yung dalawang box na styrofoam, tapos ito. Itong carton naman, okay naman siya kasi yan, plastic bubble siya. So, yan. So long guys. So, pagbalik naman ng mga tornilyo, basic na yan. Paano nyo binaklas, paano nyo tinanggal lahat yung tornilyo. Ganun nyo ibabalik. Ganun din sa mga back housing. Sa lahat ng mga tinanggal nyo sa back housing. Ganun nyo din ibabalik. Yun nga lang sinasabi ko, no, idea, konting tip. Sa pagbaklas ko kanina dito, may tornilyo dito na mahigpit. Muntik na bali yung motherboard kasi hindi ko napansin yun. Malabo na yung mata ko kasi pag nagwi-welding ako guys. Malaki ang nilabo ng mata ko. So, eto, may glue din siya. Medyo nahirapan din ako. Maririnig yung ano yan. Parang napupunit pagka tinanggal yung motherboard mismo. So, yan, okay na siya. Ito yung screen. So, yan. Yung pagkabit din ng touchscreen, ng screen protector, basic na yan. Makikita nyo na yan in any part or kahit kayo, kaya nyo na yan. So, ayun lang yung, biniglang ko kayo lang ng vlog ngayon. Kasi kagagaling ko lang sa school at medyo, yan, inayos natin yung cellphone ng anak ko. So, binigyan ko kayo ng idea or tip kung paano manira ng cellphone nyo. Yan. So, do your own risk, no? Kung masira nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero as long as masira nyo, matututo kayo. So, ito yung cellphone na pinag-experimentan ko rin. So, yun, again, para ibalik yung back housing na itong Vivo Y20. Yan. Linisin nyo lang itong mga part na yan sa gilid. Ganon din dito sa gilid. Tapos, saka nyo lagyan ng glue. Itong B7000, may nabibili kay Shopee or swerte nyo kung may binigay sa inyo yung LCD Rainbow. LCD Rainbow yung pangalan ng store. Kung may binigay sa inyo na ganito at hindi matigas, so good sa inyo. So, yun. Guys, bali pang ano ko na to na naayos na cellphone. Pangatlo. Ayan. Kung nagtatanong kayo kung technician ako, hindi ako technician. Ceramico ako. Pero, madali lang ako matuto. So, kung kayo gusto nyo matuto, manira muna kayo bago matuto. So, ayan guys, tip ko lang sa inyo, no? Sa mga gusto magpaayos, pag-usapan na lang natin. So, ayan na, gumagana na yan guys. Ayan. All function. So, touch natin yun. Hindi ko na alam nung password niya. Ayan. So, all function. Ayan, lumabas na si TikTok. So, gumagana siya guys. So, yun sa mga gustong magserami ka ng cellphone. Do your own risk. So, yun. Pa-like, pa-share sa mga gustong manira pa ng cellphone. Or, pa-like, pa-share kung may gusto kayong paayos. Paayos na rin nyo. Tapos, vlog natin. Para dun sa mga gustong matuto, malaman din nila kung paano ko sinira. So, yun. Yun yung mga natin ginagawa natin ngayon guys. So, yan. Baka may magtanong paano kinabit yung back housing housing cover. O yan. So, yan ako na. Sama ko na. So, yun ang yan ako na. Kailangan mahirap. Wala tayong magandang setup. So, kailangan, ayan, kinabit yung back housing. Magandang ilaw eh. Ito, nilagyan natin ng ganito, no. Lagyan nyo lahat ng paikot. Para kayo nagdidikit lang ng stickers. Tapos, ang pang-clip nyo, kailangan meron kayong goma. Alam nyo yung goma, ayan o, goma, ipitin nyo. Ganon din, pag nagpapalit kayo ng LCD at saka ng touchscreen, ganon din. Pag dinikitan nyo yung bawat end ng gilid nyan, dito, pag nagdikit din kayo dito ng glue, dito, ang pang-clip nyo rin, goma. Pero sa mga technician na nakikita nyo, meron sila talagang pang-clip. So, tayo, ibang mga technician, ginagawa din naman ito. So, i-clip nyo lang din ng goma. At hintayin nyo lang ng mga ilang minuto dito sa gilid. Linisin nyo na yung mga existing na glue dyan. Tapos, okay na. So, yun lang. Pahabol ko lang sa inyo. Baka mahirapan kayo, sabihin nyo, nahirapan ako paano ba yun? Nilagyan ko ng glue. Nilagay ko yung back housing, pero ba't ngumanga nga? So, kailangan ipitin nyo ng goma.
Ayan ha, ipitin nyo ng goma para hindi nga tas titigas yung glue. So, kanya tatanggalin. So, yun, okay na yun. So, sa touch sa screen protector, hindi ko napapakita, no? So, alam niyo naman paano kinakabit. So, okay lang. Ito lang sa likod. So, okay na yan. Hinintay ko lang matuyo yung glue. So, ayan. Tapos, okay na yan. So, ganoon lang. Manira.